الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء الآية 13، سورة الإسراء verse 13، في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا، إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. سورة الإسراء 13. Ang unang katanungan na tinek sa akin kagabi ay mayroong dalawang katanungan. Unang question ay tungkol sa mag-inang na 6 na taon yumakap sa Islam, bagong yakap sa Islam, at nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki, ang pangalan Hussein. Yung bagong yakap na sa Islam na yun ay 6 na taon na hindi sila nagdarasal, o hindi sila gumagawa ng pagdarasal. 6 na taon na hindi gumagawa ng pagdarasal hanggat nabiyayaan sila ng isang lalaking anak. Ang tanong ay ano po ba ang epekto nito sa bata? Ano pong epekto nito sa bata? Breastfeeding ba o hindi? Ang katanungan dito ay 6 na taon na hindi nagdarasal ang bagong yakap sa Islam. Yani nag-Muslim siya pero hindi siya nagdarasal. So meron bang epekto sa bata o wala? Yani kagaya ba ng doktrina ng redemption? Yung gawain kasamaan ng ama ay mapupunta sa anak. Di ba mayroong ganon? Doktrina yun ng mga Kristiyano. Doctrine of redemption, di ba? Kaya nga kung dumarating yung sila sa mga daan, pinapasan nila. Ang ibig sabihin nun ay yung gawain ng yung Nabiullah Adam o kaya mga ninuno natin ay mapupunta sa mga bata o kaya magiging makasalanan din ang mga bata. So, yun ang tanong, ang gawain ng magulang ay papasanin ng anak. So, meron bang kasagutan ng Islam sa ganon? Papasanin ba natin ang yung kasalanan ng tatay o mga magulang natin o hindi? Sa doctrine of redemption, yun, dahil nagiging makasalanan tayo ay dahil sa yung ginawa ng Apo Adam, Okay. Meron kasing hadis ganito, kullu ibni Adam khatta'un. Hadis daw galing sa Rasulullah, ang lahat ng yung mga children of Adam ay khatta', ay lahat, walang exemption, ay nagkakamali, nakakagawa ng
kasalanan. So, yun ang hadis, kullu ibni Adam khata'un. Makikita ninyo kung totoo ba yung hadis o hindi. Okay? Ito ang kasagutan galing sa Quran. Yung binasa ko kanina na Suratul Isra, verse 13. Verse 13, Suratul Isra, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi. Sabi niya, ang bawat tao ay alzamnahu ta'iruhu. Ikinabit namin o ikakabit namin ang bawat gawain niya dito sa mundo. Saan niya ikakabit? Saan ikakabit? Fi unuqihi. Sa liig ng mga taong gumawang ganon. Yani, kullu insanin, ang bawat isa sa atin ay sa kabilang buhay, ikakapit ng Allah ang ginawa natin. Masama man o mabuti. Okay. Wa nakhrujuhu lahu yawmal qiyamati kitaban. Sa muling pagkabuhay, yung ikinapit sa atin dito sa liig natin ay yun ay ilalantad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Day of Judgment bilang isang documents o kaya kitab, bilang record ng bawat isa sa atin. Okay? Tapos anong sabi ng Allah? Ikra kitabak. Ngayon basahin mo na ang ginawa mo doon sa mundo. Basahin mo ang ginawa mo sa mundo. Kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Ngayon, tingnan mo kung ano ang magagawa mo. Kung ano ang magagawa mo sa pagbibilang mo ng o paggawa mo ng mga kabutihan o kaya kasamaan doon sa mundong yon. Sabi ng Allah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Kung sino man pamanihtada, kung sino man ang ihtada, yani kung sino man ang dumaan sa tamang landas, no? Fa innama yahtadi li nafsihi, walang ibang makakatikim noon kundi yung dumaan na yon. Yani kung nabigyan ka ng patnubay, kung sino man ang napatnubay sa atin, ay para din sa kanyang sarili. Hindi para sa iba, para sa kanyang sarili. Wa man dalla fa inha yadillu alaiha. Kung sino man ang nalihis sa landas ng katotohanan, ay wala namang sasagot na iba. Siya rin ang sasagot sa sa kagagawan na yon o kaya sa ginawa niyang kasamaan. So, pagkatapos, wala taziru waziratan wizra ukhra. Ang isa sa atin ay hindi niya papasanin ang ginawa ng sinuman sa ibang tao. Kasama na yun ang tatay at nanay natin. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Ang isa sa atin ay hindi papasan ng ginawa ng tao. Halimbawa, gumawa ko ng kasamaan, la samahallah, para rin sa akin, wala kayong kasali doon. Hindi kayo kasali. Kung ako gumawa ng kabutihan, kung ginawa ko yun na dahil sa aking akida, sa aking paniniwala, at mayroong sumunod sa akin na para sa kabutihan, mayroong akong gantimpala, mayroon din siyang gantimpala. Pero yung sa akin, para sa akin, ang sa kanya ay para din sa kanya. So, sabi ng ayat na ito, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Ang bawat isa sa atin ay hindi paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat walang dumarating sa nakaturuan sa kanya. Paano yung bata? Kakapanganak lamang. What do you think? Do he suffer the same mistake or the same sin what had been done by his parents? Meron bang kasalanan yung bata? Halimbawa, wala. Huwag na batang pag-usapan natin, yung matatanda.
gawain mo rin para sa iyo. Di ba? Ang gawain ko para rin sa akin. Man amila salihan falinafsi. Kung gumawa ka ng kabutihan, para sa iyo lamang. Waman asaa paalaiha. Kung gumawa ka naman ng kasalanan, ang kabutihan ay mas marami ang kantimpala. Pero ang isang kasamaan, isa lang ang parusa. Tinang mo ang reality o manifestation ng yung bilang maawain ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, no? So, dahil sa ayat na ito ay nasagot natin ang unang tanong na ang bata ay walang kasalanan. O tayo man na lalaki, kagawan ng mga ninuno natin ay hindi mapapasa sa atin. Subalit may isang mayroon isang issue. Yung halimbawa hindi pagkakaunawaan ng nanay at saka tatay. Palaging ano yan? Anong tawag doon? Palaging nag-aaway yung tatay at saka nanay. Di ba? Kung hindi dumarating sa iyo kung minsan na kasalanan na yon, kasi ang sabi ng Rasulullah, ang kagagawan ng nanay at saka tatay, halimbawa hindi sila magkasundo at nag-aaway palagi, kung hindi tatama sa kanilang dalawa, kung minsan ang nagkakasakit ay ang iyong mga anak. Yan ay mayroong riwayat, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pero yun bilang bilang reminder sa mga magulang. Bilang reminder sa magulang. Pangalawa, kung ano man naman ang nakikita ng bata, kung halimbawa dumating niya sa tamang edad, kung ano man ang nakikita ng bata sa mga nanay o sa mga tatay, ganon din ang gagawin nila. Karamihan. At per experience, ganon nga ang nangyayari. In that case, pwede natin sabihin, ano ba ang epekto sa bata? Yun, ang nakikita niya sa environment. Kung tungkol sa yung pikri, yung pag-iisip ng bata, ang lahat ng ipinanganak, yuladu ala fitratihi. Tingnan natin, dapat alamin natin, ang lahat ng ipinanganak, Christian man o hindi, Christian or hindi, no? Ang lahat ng ipinapanganak ay yuladu ala fitratihi. Ang pagkapanganak sa kanila ay wala silang kasalanan. Isa. Pangalawa, at meron silang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandoon pa sa kanilang yung covenant, yung agreement na pinagkasunduan nila at saka Allah subhanahu wa ta'ala doon sa taas. Before na na-create siya, no? So nandoon pa rin yun. Pero sino ang magpagiging halimbawa magpagiging Christian ng bata? Isa, ang kanyang abawayhi. Pangalawa, ang environment where he lives, yung environment na nakapaligid sa atin. Yun ang nagpapasama sa ating kabataan o kaya sa ating sarili. So, kaya kailangan sa Islam na dapat pag-aralan kung ano man ang mga katuruan sa agama Islam o sa relihiyon ng Islam. May follow-up question? Do I answer the question? Pangalawa, isa pang tanong, nakalagay sa Quran, Quran, na kailangan ang isang babaeng Muslim makapag-asawa sa edad ng 16 years old. Bakit po? Meron bang ganun sa Quran? Walang ganun. Walang 16 years old binanggit. Ang binanggit ng Quran at sa hadith, kung dumarating na ang edad ng bata sa bulog, ira balagat, yani nagiging dumating na sila sa tamang edad. Adolescence, age of puberty.
na dumating na sila sa halimbawa 9 years old, pwede na 'yon kung balik na 'yon, di ba, babae? Pero hindi. Ang tamang edad talaga ay yung Rashida. Ang Rashida, ibig sabihin ng Rashida, yani meron na siyang tamang pag-iisip, ang babae. Nandoon ang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pero sinabing 16 years old, wala. Wala yan. Pangatlo, ang pangatlong tanong ay, walang papel siguro, no? Paki-explain po ang ayat al-wudu sa Pilipino. Paki-explain din po ang ayat related to prayers in Filipino. Parang na-explain natin yun, di ba? Wala pa. Meron pa raw na walang hindi naniniwala, no? Okay. Paki-explain ang ayat sa wudu. Ano ibig sabihin ng wudu? Wudu, ritual na paghuhugas, di ba? Ritual na paghuhugas. Or ablution. Ang paghuhugas o kay pagwudu ay nabahagi sa dalawa, di ba? Dalawa ang klaseng paghuhugas. Ritual na paghuhugas o wudu. Merong wudu, sa pamamagitan ng tubig, di ba? Meron namang paghuhugas sa pamamagitan ng lupa, dry ablution or tayammum. Okay. So ano ang mga condition o kaya syurut sa dalawa na 'yon? At dahil ang katanungan ay tungkol sa wudu, sa ayat ng wudu, i-explain din natin ang ayat ng wudu upang sa ganun ay malinawan ang lahat at walang pag-aalinlangan, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong sura yon? Sinong nakamemorize? Suratul Ma'idah, anong verse? 6. 6, no? Suratul Ma'idah, number 6. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arzulakum ilal ka'baini. Wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul aliyul azim. Itong ayat na ito sa Suratul Ma'idah, kumpletong ayat para sa first, wudu, yani paghuhugas, ritual na paghuhugas, ritual na pagliligo, junub, at yung ritual na tayammum, yani paghuhugas sa pamamagitan ng lupa, yani malinis na lupa. So tatlong issue ang
sakop ng ayat na ito. Unang-una, tingnan natin kung bakit inexplain ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ang ritual purification ng para sa pagligo at sa pagwudu. At saka binanggit dito sa kauli-hulihang ayat, ma yuridullah, hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahihirapan ang kanyang mga nilalang. Gusto lang niya liyutahhiru, para malinis tayo, kaya magiging dalisay ang isang nilalang. Okay. So dahil doon, mapapansin mo, bakit ba paglilinis, ang gagamitin ay lupa? Di ba? Lupa ang gagamitin. Kung lupa, halimbawa, di mo na magiging magiging marumi. Ha? Or kung nagtatabi ka, kung galing ka sa pagtatabi, at wala ka ring matatagpuan na lupa, you can even use, kung wala kang matatagpuan na tubig, kahit lupa, or leaves, or anuman na, yung bato. Bato. Kasi nandiyan yan, i-discuss lahat yan, na-discuss saan? Sa sa fiqh ng Islam, na-discuss yan lahat. Bakit diniscuss yun? Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na mahihirapan ang kanyang nilalang, hindi mabibigatan. At tingnan lang natin, alisin lang natin yung athar, yung trace. Kahit nandoon pa man yung yung amoy, pwede rin yun, tungkol sa pagtatabi. Kung wala talagang matatagpuan na tubig. Anyway, okay. Unahin natin ang wudu. Ang wudu, siguro ang paglilinis, purification and cleaning is two different things. Magkaiba ang paglinis sa mga maruruming katawan at saka yung pagiging yung gusto ng Allah magiging dalisay ka. Purifying at saka cleaning is different things. Ang cleaning, ang paglilinis ng katawan, halimbawa, kung meron kang dumi sa paa or sa sa mga sa mukha natin, dapat maghuhugas ka. Pero wala kang intention na iba. Paglilinis 'yun, gaya ng ginagawa ng mga matatanda before they will go to they will perform this ablution. Bago nila gawin ay maghuhugas sila. Yung mga kamay ginaganyan nila, lahat nagsasabon. Bago pa sila, kung minsan naliligo, merong ang sa ating mga babae, maliligo muna before magsambayang o kaya magdarasal. Dahil daw may pawis. Yung pawis, hindi yon dumi. Hindi yon, kahit pawis, pinapawisan ka, pwede kang mag-pray. Walang problema. Pero, gusto nila talagang malinis. So, mag-clean yun. Pero, paano ang pag-purify? Paano ang pag-purify? Ang pag-purify, kung ano man ang inexplain ng Quran at saka Rasulullah, kailangan yun ang sundin natin, huwag natin palagpasin. Wa ma arsalna min rasulin, hindi kami nagpadala ng mga rasul, ng mga sugo, illa liyuta. Maliban lang na sila, sundin ang kanilang katuruan. Tuparin ang kanilang katuruan na biidnillah sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. So itong Quran mismo ang nagsasabi na unang-una, sabi ng Allah, idha kumtum ila salah, kung ninanais na ninyong mag-alay ng sala, yani gusto na ninyong gawin ang sala, ang takdang panalangin, pagdarasal. Ano ang gagawin mo? Yani gusto mo, ninais mo na ngayon na magdasal ka. Anong gagawin mo? 4 lang ang gagawin mo na kailangan, nararapat na sundan mo kung ano man ang sa Quran. Maliban lang kung hindi klaro, yes. Kung hindi klaro, pero itong ayat, klarong-klaro. Klarong-klaro ang ayat na 4 lamang ang huhugasan natin at 2.
dalawang paghugas at dalawang pagpahid, no? Pagpahid sa ating or kaya paghaplos sa dapat nararapat. Ano ang una? Idha kumtum ila salat pagsilu wujuhakum. Kung ninais na ninyong magdasal, mag-alay ng dasal, unang-una, hugasan ninyo ang inyong mga mukha. Hugasan ninyo, unang-una, hugasan ninyo ang inyong mga mukha. Paano? Hindi yung basta-basta na ganyan, kinaganyan lang. Pero, sabi ng Rasulullah, ang paghugas magsisimula sa noo. Sa noo kung saan ang linya ng buhok natin na kung saan tumubo, doon magsisimula pababa ng pababahata hanggang sa chin. Kung ano man, paano ang style? Ganyan ba? Or ganyan? Galing sa noo, kung ano man ang sakop ng ating hinlalaki at saka hinlalato, no? Ituturo. Ituturo, yan. Kung ano man ang sakop nito, galing sa taas, hanggat pababa, ganyan, yan ang wajib. Yan, yan. Yan wajib yan, no? Yung nakapasok, yan wajib. Yan. Yun. So, paano yung dito natin? Sa sinabi ng usul, sa principle of jurisprudence, muqaddimatul wajib. Kung saan konektado ang ano na yan sa wajib na inano mo, hinugasan mo dapat, wajib din ang hukuman. O kaya dapat ding hugasan. So, ganyan na muna lang. First, ganyan, papunta sa labas, pababa, tapos ganyan na mo. Yan. Tapos na hindi. Ganyan mo pa yung para yung dito walang maiwan na, hindi maano ng tubig. Ganyan. Ganyan. Hindi yung tahimik dapat So yun. Unang-una, hugasan ang inyong mga muka. Isa, no? Ang pangalawa ay may question? Kung may make-up, hugasan. Kaya nga, kahit sa lalaki, no, dahil galing ka sa labas, hindi natin may mga mga alikabok, di ba? Especially kung naka-t-shirt ka lang, may mga alikabok. Kung minsan yung halimbawa, yung oiling kuan, yung mukha, no? Dapat maghugas ka. Naghuhugas nga kami muna ng sabon or tubig lang. Okay. So, pagkatapos noon, saka pa lang mag-wudu, mag-air. Okay? Unang-una ang ating mukha. Okay. Kung saan tumubo ang linya ng buhok, doon magsisimula hanggat pababa. Kaya nga yung mga babae dapat nakatago talaga ang yung pag-uduan nila. Alhamdulillah, sa Islamic point of view, especially followers ng Ahlul Bayt, very strict talaga sila. Pero sa iba, mag-ayos sila, mag-udo doon sa labas, nakikita kung sinisunong nakakita sa kanila. Diba? Kahit naka-hijab, tinatanggal ang hijab, dahil mag-udo daw. Doon sa Western University ng Zamboanga, yung mga kaibigan ng asawa ko, no? Halika na mag-udo, magsambayang tayo, okay. Pumanta ang asawa ko. Doon, walang uduan sa kwansa, sa labas lang. Dalawang beses hindi nagsambayang ang asawa ko. Sabi niya, bakit di ka sambayang? Walang place para pag-udo. Sabi niya, nandito ang upuan, bakit hindi ka mag-udo? Sabi niya, hindi. Dahil kung may makakita sa atin ng buhok, sabi na hindi naman, mag-udo lang, wala naman dumaraan diyan. Yani hindi sila nakafocus kung ano ang haram sa ginagawa nila. Sa followers ng Ahlul Bayt, dapat talaga yung island mo o kaya hugasan mo ay walang buhok. Iganyan mo ang buhok sa kuwan para hindi yung maisama ang buhok natin. Okay? Dapat malinis talaga. Linisin mo ang mukha natin. Mukha ninyo pala galing ng make-up, no? Okay. Alisin mo na. Saka pagkatapos doon, balik lang. Kaya magastos talaga itong mga babae.
Magastos. Oh. So, ang pangalawa, anong gagawin? Wa aydiyakum. Ang gagawing pangalawa ay ang inyong dalawang kamay. Ha, magsisimula sa kanang kamay at saka ano? Sa kaliwa. Okay. Itong sa kamay, paano ang pag-udu sa kamay? Ano ang pagtawag dito? Dito hanggat sa daliri. Braso, hindi ba? Ang lahat niyan ay, anong pagtawag? Braso, hindi ba? Braso yan, tama? O, braso, okay. O, siko. Yan. Ito nga. Ang lahat, galing sa siko, papunta sa daliri, anong pagtawag doon? Braso, okay. Ang sabi ng Allah, sabi niya, wa aydiyakum ilal marafiqi. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, ha? Ilal marafiq. Ha? Ila, ang ibig sabihin ng ila sa luga, hanggat sa siko. Hanggat sa siko. Di ba? So, hanggat sa siko. Ito ang siko natin, di ba? Oh, so ibig sabihin doon, iganyan mo yung tubig. Ganon. Kung literal itong ayat, no? Pero merong dito sa Lugha Arabiya, sa Nahwu, itong ila hindi ibig sabihin hanggang. Ibig sabihin litab'id. Ang meaning doon ay min. Magsisimula. Min. Kaya nga itong from siko galing siko hanggat daliri, ang pagtawag diyan ay braso. So, pero paano ka maglinis? Maghugas ng iyong braso. So, dahil sabihin nila ang iba na hindi masyadong nakapag-aral ng Lugha Arabiya sa Nahwu, yung ila daw, ganyan, kumuha sila ng tubig, tapos ginaganyan nila sa taas, o ginaganyan nila. Diba, sisters from Basilan, diba, nakikita ninyo doon, ganon, diba? Ganyan. So, ginaganyan nila. Tapos ginaganyan na. Diba? Ganon man yun. Pero itong ila, hindi ibig sabihin ila, ang ibig sabihin nun, min. Ang ibig sabihin ng min ay ibtidaan, minal mirfaq ila akhiril asabi'. Yani itong ilal marafiqi, ang lahat ng braso yan dapat sabihin niya ay mahugasan ng tubig, ritual ablution, ritual na paghuhugas. So paano ang paghuhugas ng Ahlul Bayt ng Rasulullah at saka Ahlul Bayt ng Rasulullah at saka mga sahabat? Okay? Ang paghuhugas, ang way ng paghuhugas ay una, of course wala nang anong tawag doon? Lotion, wala nang lotion, no, naalis na. Okay? 'Yun. Kumuha ka ng tubig ng right hand, itong kanang kamay mo. Tapos itong palad mo ganyan, ipupunta mo doon sa kaliwang palad at igaganyan mo. Kung babae ka, dapat ganyan ang kamay. Mula sa dito sa ganyan. Kukuha ka ng tubig, ganyan, tapos iganyan mo sa kaliwa at igaganyan mo galing sa taas papunta sa pinakadulo ng daliri. Yan. Ganyan. Ganyan mo lang. Okay? Okay. Tapos doon, sigurado ka na nabasa na lahat yon, ganyan mo pa ang iyong daliri para sigurado ka na nadaanan talaga siya ng tubig. Okay, tapos ialis mo yan kung meron kang singsing. Okay, ialis mo. So, first ay wajib. So, kukuha ka na naman ng pangalawang tubig, ganyan. Ano mo sa palad mo ang kamay, ang tubig, at i-transfer mo sa pakaliwa. At igaganyan mo uli. Yun ang pangalawa. Ang pangalawa ay recommended, sunnah. Yani, gagawin mo hindi, wala namang problema. Kung gagawin mo, di mas malaki ang gantimpala. Kung hindi mo gagawin, sahi naman ang iyong pagudo. Okay, gawin mo na lang para marami kang bonus, no? Maraming bonus. Okay. Yun ang pangalawa.
Ang pangalawa sa kaliwang kamay ay ganon din, ganyan din. Ganon din ang pag-ano mo. Pero kanila dalawa na, dalawang beses, no? Ito. Ngayon sa kaliwa, hindi. Pagkuha mo ng tubig, diretso, huwag mong iganyan. Yung kanan mo na diretso, no? Yung palad na kanang. Tapos, ibubuhos mo dito sa siko, papunta doon sa daliri, at ganun din gaya ng pangunahing ways. Okay? Paraan. Ganyan. Pagkatapos noon, hindi ka na pwedeng kumuha uli ng bagong tubig. Hindi na. Hindi ka na pwedeng kumuha ng bagong tubig. Kung ano man ang naiwan tubig na nandito sa kanang palad at sa kaliwang palad, ang kanan ay, ipapahid mo yon sa iyong ulo. Magsisimula sa gitna, ang mas mabuti hindi yung isa lang. Lahat na ng iyong daliri, yung palad mo mismo. Mula sa sentro ng iyong ng iyong ulo, papunta sa kung saan tumubo ang linya ng buhok. Okay? Iyon. So, pagkatapos noon, kukuha pa ba ng bagong tubig? Hindi na rin. Hindi ka na rin kukuha ng bagong tubig at ang kanang kamay ay kung saan yun ang ipapahid mo sa kanang paa. Kanang paa at yung paghaplos mo, magsisimula sa dulo ng daliri ng paa hanggat sa bukong-bukong. Itong dalawang hanggat sa bukong-bukong. Buko-buko sa amin, no? Buko-buko. Sa inyo, bukong-bukong. Yung kanang kamay sa kanang paa at ang kaliwang kamay sa kaliwang paa. Magsisimula sa pinakadulo ng daliri ng iyong paa hanggat sa bukong-buko. Bukong-bukong. Hanggat sa bukong-bukong, iyon ang sunnat. Ang wajib hanggat sa pinakasintunan ng ating paa. Yun lang ang wajib. Pero mo sa taas, magiging sunna yun. Kasama na rin ang recommended, yung mustahab. So, yun ang ganun ang paraan ng pag-wudu. Meron akong paalala, no? Halimbawa, yung nag-wudu ka na hindi ba, nakaganyan ka. Yung hanapiya, yung gripo, tumutulo, di ba? So, kukuha ka na ng tubig sa kanang palad at ibubuhos natin sa kaliwang braso. Okay? Pagkatapos noon, ginanya mo na, hinaplos mo ng yung pinahid mo na sa iyong braso, tumutulo pa rin ang tubig, di ba? Yung gripo. Before ka before mo ipahid pahiran ang ulo, pinatay mo yung tubig. Pwede ba yun o hindi? Hindi. Bakit? Dahil yung tubig na basa dandoon sa gripo, pupunta yun sa yung kamay. So, mag-mix yung bagong tubig at saka yung tubig na original galing sa wudu. So, huwag mo yung patayin. Okay? Kasi kung pinatay mo yun, baka basa yung at na-transfer yung tubig doon, papunta sa kamay mo, at ginanyan, ipinahid mo sa ulo mo, hindi yun pwede. Hindi. So, anong gagawin mo? Okay? Ganyan. Ginaganyan mo, tapos, di ba ang tubig nandyan na sa yung palad, no? Patayin mo muna. Tapos, saka, ibuhos mo. Para yung tubig na nandito at saka nandito ay galing sa original na wudu. Nakuha ninyo? Kasi isa yun sa mga kamalian na nakikita ko kahit sa mga hawza irmiya o kaya sa mga madrasa. Okay? At dapat yung pag-udo natin ay sunod-sunod, huwag bigyan ng yung puzzle, yung panahon sa gitna baka matutuyo yung ibang nauduan o kaya nahugasan. Dapat dire-diretso yun, at huwag din magsalisi, huwag din magbaliktad, no? Huwag paunahin ang kaliwang kanang kamay kaysa kanan. O kaya huwag paunahin ang paa sa pagpahid sa ulo. Ang lahat dapat sequence at nakasunod-sunod dapat at huwag bigyan ng panahon. Iyon ang sa wudu.
Ang pangalawa ay tungkol sa al-jam'u bayna salatain. Na tanong kanina, saan na yun? Yung malaking papel o ang malaking papel na ito ay paki-explain na din ang ayat tungkol sa prayers. Okay. Sa sambahayan. Okay, sa pagdarasal. Al-jam'u bayna salatain. Bakit tayo anong tawag doon? Sinusunod natin kaagad ang juhur, ang asar sa sa juhur. Ang isa sa maghrib. Bakit yun? Pwede ba yun sa Islam? Meron ba tayong makukuha dalil o kaya source sa Quran at sa hadith? Kung saan nakaramihan sa atin ay hindi sumusunod. Meron pa daw hanggang ngayon ay meron pang hindi naintindihan ang ayat na yon. So, muling-muli ay explain ko sa inyo al-jam'u bayna salatain, ang pagjama o kaya anong correct, joining? Anong tawag sa Tagalog? Pagdugtong ng dalawang waktu, no? Dalawang prayer. Combining prayer. So, pwede ba yun sa Islam o hindi? Okay. Tingnan ninyo sa Suratul Isra, verse 78. Sa Suratul Isra, verse 78, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Aqimis salata lidulukis samsi ila ghasaqil layl wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulihi al-karim. Suratul Isra 78. Ang tafsir ay makikita natin sa Tafsirul Kabir ni Imam Fakhrur Razi, imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at pinaka-known din sa mga magtatafsir ng Quran galing sa mga kapatid nating Ahlus Sunnah. Ang kitab ay Tafsirul Kabir, volume 2, page 428. Sa volume 2, page 428, kay Imam Fakhrur Razi. Ano ang pag-explain niya, ang kaalaman na tungkol sa jam'u bayna salatain, ang pag-combine ng dalawang prayer. Sabi sa kitab ni Fakhrur Razi, sabi ng isang sahabat, sabi niya, an Ibn Abbas, wa Ata wa Nadhar ibn Sumail nakalahu an at-Tabarsi fi tafsirihi al-Majma' o kay Majma'ul Bayan fi Ibn Abbas wa Qatada. Matatagpuan yan sa kitab Fakhrur Razi. Ang nagsabi daw ay Ibn Abbas, anak ni Abbas, Abdullah ibn Abbas. Sabi niya, mayroong dito sa Quran yung ghasaqul layl. Ghasak, ang ibig sabihin ng ghasak ay awwalud dhalama. Yung pangunahing gabi. Yani pangunahing pumasok na gabi. Yani first hour of the night. First hour of the night. Yun ang tafsir ni Fakhrur Razi. Sabi niya kung ang ibig sabihin ng ghasaqil layl ay awalud dhalama, first hour of the night, ang sa Quran na ito, ang 24 hours ay na combine siya sa tatlong places lang para sa pagdarasal. Ang una sabi niya, itayo ninyo ang pagdarasal lidulukis samsi. Ang ibig sabihin ng dalaka sa Quran, ibig sabihin doon ay zawal. Yani, yung nag-decline yung araw sa meridian, sa gitna. Yani, sa gitna ng yung ang araw sa gitna na ng
kung mag-decline na siya towards the west, sabi niya, yun ang ibig sabihin ng dalaka, yani zawal. So isa yun, zawal ila hanggat sa awwalud dhalama. Ang pangalawa ay doon sa pangunahing oras ng gabi. So, at saka sabi niya, wa Quran al-Fajri. At saka ang pangatlong waktu o kaya oras ay wa Quran al-Fajri. Ang pangatlo ay ang subo, yung fajar. So, ibig sabihin doon, itatawi mo muna ang pagdarasal unang-una sa Zawalus Shams. Ang Zawalus Shams sa gitna ng araw ay ang sambayang doon o kaya pagdarasal na doon ay Zuhur. Tapos ang pangalawa, awwaludh dhalama, ang pangunahing oras ng gabi, ano 'yun? Maghrib, hindi ba? Maghrib. Ang pangatlo ay wa Quran al-Fajri. Ang Fajar, ano yun? Yani salatus subhi. Tatlong lugar lang ang nabanggit ng Quran. So, ang ibig sabihin doon, before Maghrib, magkasalo ang dalawang prayer. Zuhur at saka Asar. Yun ang sinasabi sa fiqh, mustarak. Yani, pinagsaluhan ng dalawang waktu o kaya dalawang prayer. So, walang sinasabi na, halimbawa, pagkatapos ng zawal, zuhur, maghintay ka hanggat sa anong oras, halimbawa? Walang sinabi sa Quran. Wala ding sinabi, halimbawa, pagpasok ng pangunahing oras ng gabi, wala ding sinabi na hanggang saan yun. Wala. So, nasaan napunta ang Saan napunta ang yung asar, ang isya? Saan napunta? Ibig sabihin doon, mustarak din. Rin sila, magkasama din sila. Hanggat hindi pa nalampasan nila ang 12 o'clock midnight. Kasi ang 12 o'clock, 1 o'clock, papunta sa sa subo na yon. Kasama na yun sa subo. Pero, ang subo ay hindi pa dumarating. Fajar lang. Pagpasok ng Fajar, saka pa lang, pwede mong gawin ang subo. So, kung tingnan natin itong ayat, sinabi ng mga sahabat, pwede ba nating gawin pagkatapos ng Zuhur? Ay gawin natin kaagad ang Asar o hindi? Based sa ayat na ito ay pwede nating gawin. Tingnan ninyo ang riwayat o sa kitab, no? Unang-una, sabi ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, anak ng Khalifatul Thani, si Abdullah ibn Umar, ang sabi niya, sa kitab Kanzul Ummal lil Bayhaqi, isa sa mga historian ng Islam, ni Bayhaqi, sabi niya, volume 4, page 242, number ng hadith, 5078, number ng hadith. Anna Abdullah, yani Abdullah ibn Umar, sa'ala an kaunir Rasul, nagtanong ang mga sa ibang tao kay Abdullah, sabi niya, paano ba magsambayang o magdasal ang Rasulullah? Kinukumbine niya ba ang Zuhur at saka Asar mutlakan kahit walang problema? Ano ang sinabi ni Abdullah ibn Umar? Sabi niya, kana yasma'u bayna salatain, ang katayuan ng Rasulullah kung magdasal siya ay kinukumbine niya ang sa pagitan ng dalawang prayer, mutlakan, yani absolutely, without any reason. Wala siya sa safar, hindi siya nagta-travel, or hindi man siya, wala namang problema sa Madinatul Munawwara. Ginawa niya yun. Anong dahilan? Ano ang purpose? Okay. Tingnan natin kung totoo, no? Ang purpose daw, pa'ala dhalik, li'alla tahruju ummatihi. Para raw hindi mahihirapan ang followers ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para daw hindi mahirapan ang mga Muslim, kaya ginawa ng Allah Ta'ala
na ganun. Anong sinabi ng Diyos? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Hindi ginawa ng Allah ang Islam na mahirap. Hindi mahirap ang Islam kung pag-aaralan natin. Pero kung sasama at susunod ka sa nakikita mo lang, at hindi ka pa nagtanong, yun ang mahirap. At khilafus sar'i, yun ay kabaligtaran sa katuruan ng Islam natin. Ang isang pangalawa ay sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, hufadhul Quran, na memorize nila ang the whole Quran. Sabi ni Abdullah ibn Mas'ud an Ibn Umar ibn Khattab sa kitab Kanzul Ummal lil Baihaqi, sabi niya, ang dahilan talaga ni ginawa ng Rasulullah 8 rakaat after Jawal, yani Zuhur, 4 na rakaat, pagkatapos nun sinunod niya kaagad ang Asar. At sinunod din niya pagkatapos ng Maghrib ang Isha. Bakit daw ginawa ng Rasulullah yun kahit walang digmaan? Walang ujur at walang dahilan? Sabi niya ganun din, li'alla tahruju ummatihi. Para hindi daw mahirapan tayong lahat at magawa natin ang katungkulan natin, kahit tayo ay nagtatrabaho. Dahil ang Islam hindi ginawa para lang sa mga mayayaman. Ginawa sa pang-uldan at pangkalahatan, mayaman mo o hindi, general man o hindi, dapat pag-aralan nilang Islam. Yun. Ang last na naisulat ko dito ay galing kay Sahih al-Muslim. Dahil sa kitab na Sahih Muslim, ang sanad niya galing sa Sa'id ibn Jubair. Ang nagriwayat ay si Sa'id ibn Jubair, kadhalika mithluhu. Ganon din ang riwayat, sabi niya, ginawa din ng Rasulullah mutlakan, walang problema sa Madina, walang digmaan, walang fighting, at hindi umuulan, hindi din siya sa travel. Ginawa niya yun para hindi mahirapan ang Muslimin, magawa nilang katungkulan nila sa pagdarasal. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'arsalna min rasulin illa liyuta'. Hindi pinarating ng Allah ta'ala ang Rasul para lang sa atin, mag-explain siya sa atin, at liyuta, para sundin natin kung ano ang sunna na itinuro niya sa atin, kung ano ang paraan na itinuro niya sa atin. Kung sino man ang susunod sa ganoon, susunod sa Allah at sa Rasulullah, fakad faza fawzan azima. At sila ang mga taong nagtagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.